Magandang good evening sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng gabi. It is the 28th of October. Ilang araw na lang tapos na. Ano ba ang October? Ang October ay until October 31 sa Friday. Yun. So, huling linggo na ito. Huling linggo na. Kaya, pagpasok ng Sabado ay November 1 na. Ay, nako. Palapit na talaga ng palapit ang Kapaskuhan. Itong over the weekend, nakakwento ko na ba sa inyo? Namasyal kami sa mall at naglambing si Mrs. Gusto niya magkaroon ng Christmas tree. Sa mahabang panahon, wala kaming Christmas tree. Magdadatingan ng mga bata ang mga buong pamilya sa December. So, gusto nilang magkaroon ng Christmas tree para mas festive daw. Festive looking. Ayan. Di napasubo ang June Banaag. Bumili ng Christmas tree, 7 feet. 7 feet na Christmas tree is 4,000 plus. Kulang-kulang 5,000. Aba, bibili ka pa ng accessories, di ba? Mga Christmas decors. Ayun, umabot ng 10,000. Tipid na tipid pa yun, ha? Kaya pala, dapat, Enero pa lang, pinag-iipunan natin yung ating gagamitin para sa Kapaskuhan. Ay, wala pa ho dyan yung Noche Buena natin. Nangangarap nga ako, meron tayong hamon, meron tayong queso de bola, meron tayong macaroni salad. Magpaluto na lang tayo ng banana Q. Ngayon po ay Martes, 28 ng Oktubre at naghihintay na lamang po tayo ng 58 araw bago ang Kapaskuhan. Merry Christmas! Ho, ho, ho! Merry Christmas! Merry Christmas! Ayun. Sabi ko sa inyo, 58 days na lamang po, Pasko na. Nakapagpatahi na ba kayo ng isusuot niyo sa Pasko? Ano bang kulay ang isusuot ng mga pamilya niyo? Para magpipictorial sa Pasko, di ba? Normally, ganyan ang ginagawa natin eh. Pagka Pasko, di ba? Pasko at Bagong Taon, sa amin may pictorial ang pamilya. Sama-sama yan. Kaya isang rekwa, pati mga apo. Kasama yan. Samahan niyo po kami ngayon sa pagpapatuloy ng programang Dr. Love Radio Show hanggang alas 10 ng gabi dito po sa 105.9 True FM. Tayo po ay napapakinggan sa 105.9 sa buong Mega Manila. Sa Davao, nakikinig sila sa 106.7, 101.9 sa Cebu at Negros, Cagayan de Oro City, 101.5, sa Ormoc, 99.9 True FM, Dream Radio, at syempre ang Tacloban hindi pa iiwan. Sa Tacloban, nakikinig po sila sa 107.9 True FM Cabosas Radio. Tayo rin po ay napapanood sa True TV sa Signal Channel 19 at sa satellite. Bukod sa TV, tayo rin po ay kasabay napapanood sa Facebook at sa YouTube. Hanapin lamang po ninyo ang Facebook page ng Dr. Love. Magkakarinigan po tayo dyan, no? Hanapin lamang po ninyo at True Network PH. At True Network PH. Ang ating producer ngayong gabi ay si Mike Santillan. Saan nandun ang Jake Bakod? Tumakas na? Busy and sick. Okay. Nag-e-enjoy. Baka may mga motorista ho na mapapadaan dito sa gawin namin dito sa Mandaluyong sa may gawin ng Pioneer, gawin ng Reliance. Anong pangalan ng street dito sa harap natin? Diyan sa harap natin. Reliance dito, Reliance. Yung isa. Sheridan. Yan, oo. Sheridan. Yang Sheridan, Pioneer. Yang Reliance. Yung sa kabila, Fairmont ba yun? Fair Lane. Grabe po ang pagkaka-traffic dyan. Maniwala kayo. Grabe ho ang traffic. Kung po pwedeng iwasan na ho ninyo ang gawin ng Pioneer Street, dyan sa gawin ng Reliance, gawin ng Sheridan, iwasan po ninyo yan
sapagkat napakabigat ng trafiko at medyo maulan po dito sa amin sa Mandaluyong ngayon. Tinitimbrehan lang ho natin dahil alam ko mayroong mga taong maigsi ang pasensya sa traffic, katulad ko. Anyway, alamin ho natin kung ano mangyayari sa programa natin, anong mga sakit ng ulo ang ating kakaharapin. Pagbabalik ho natin, ihatid natin sa inyong mabuting balita sa araw na ito ng Martes, 28 ng Oktubre. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Martes, 28 ng Oktubre. Ngayon po ay kafiestahan ni San Simon at saka ni San Judas, Judas Tadeo, no? St. Jude, apostles, mga apostol ng ating Panginoon. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa ika-6 na kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Lucas, talata 12 hanggang 16. Nang panahong yun, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Mula sa kanila ay pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Sila ay sina Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kapatid ni Simon, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Ito ang araw na ginugunita natin, kapatid, ang pagpili ng Panginoon ng kanyang 12 apostol. Iba po ang apostol sa mga disipulo. Ang apostol ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan upang gawin ang mga bagay na kanyang itinalaga para sa kanila. Ang mga apostol ay binigyan ng kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit at magpalaya sa mga demonyo. Ang mga apostol ang katiwala ng Panginoon. Iba ang mga disipulo. Ang disipulo ay mga malalapit na tagasunod ng Panginoon, malalapit na tagapagkalat ng mga mabuting balita at tumutugon sa tawag ng Panginoon. Ito ang mga disipulo. At itong araw na ito, ginugunita natin ang pagpili niya sa 12 pinagtiwalaan niya. Katunayan, kapatid, ang isa sa pinagkakatiwalaan ng Panginoon ay ang kanyang treasurer, ang may hawak ng pera at ng pondo. Alam po ninyo, si Maria Magdalena ay isa sa mga babaeng tinatawag na kaisa-isang babaeng apostol ng Panginoon, si Maria Magdalena, sapagkat siya ay pinagaling ni Jesus sa maraming karamdaman at sa possession ng masamang espiritu. Bilang pagtanaw ng utang na loob at pagsuporta niya sa ministry ng ating Panginoon, si Maria Magdalena ay naging regular na supporter, financially and otherwise, sa kanyang public ministry. At siyempre, ang umahawak ng pera, ang pinagkakatiwalaang mabuti ni Jesus, si Judas Iscariote.
na siya ring nagkanulo sa kanya. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alas 8:42 ng gabi, batiin na muna natin to bago natin ihatid sa inyo ang ating pes-to-pes sa harapan. Yung aking anak si Mark Lester Banaag, kasama ko ngayon. Ito yung mga kasama niya at mga kaibigan niya sa Taguig City Hall sa Public Order and Safety Office. POSO kung tawagin ho. Public Order and Safety Office. Yan. Ng Taguig City Hall. Binabati ho natin ang magandang gabi at happy listening si Rodolfo Agustin Jr., Robert Cruz, si Roseler Vertudazo alias Batman. Tindi, no? Si Batman pala yan nandiyan sa Taguig City Hall. Saan kaya nandun si Robin? So, sa tatlong magigiting na mga lalaking ito ng Public Order and Safety Office ng Taguig City Hall, kay Rodolfo Agustin Jr., Robert Cruz, Roseler Vertudazo, magandang gabi at maraming salamat po sa pagtitiwala niyo sa ating programa. Binabati ho kayo ni Mark Lester Banaag. Alas 8:43 ng gabi, ano kaya ang panibagong aral na mapupulot po natin sa ating Pes to Pes? Hirit ni Dr. Love. Ito po ay bahagi ng programang Face to Face Harapan na inyo pong mapapanood Lunes hanggang Biyernes alas 11 ng umaga sa TV5 bago mag-eat Bulaga. Kasama ho natin si Corina Sanchez Rojas. Siyempre, nandyan po ang harapang tagapayo si Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod, Brother June Banaag, ang Dr. Love ng True FM at True TV. At kung nais po ninyo na magpadala ng inyong mensahe, komentaryo, hinggil po sa inyong mapapanood ngayon sa ating episode na ito, ipadala po ninyo sa comment section ng ating live stream or pwede hong magpadala ng inyong mensahe sa Messenger ng Dr. Love Facebook page. Messenger ng Dr. Love Facebook page. Pwede rin tumawag kung gusto nyo ang ating linya ng telepono 8689-3289 at 8689-3290. Narito po ang ating bagong episode ngayong gabi na pinamagatang Nagbenta ng Gatas, Nasapak. Narito. Gusto lang niyang kumita ng wagas sa pagbebenta ng gatas. Okay? Pero ang pagbebenta niya nito, nag-iba ang timpla dahil nauwi sa gulo. Paano? Alamin na natin ang karanasang masaklap ng babaeng nagbenta ng gatas, nasapak. Yan si Ate Jeng. Matagal na po nagtitinda dito yan. Saka doon po suki na po kami ng asawa ko niyan eh. Ito po yung mga parinda ko, klase ng parinda na nilalako po dito sa lugar na to. At ito rin po yung gatas na to, ito yung naging dahilan ng away po namin ni Rap Rap. Kasi po, yung nanay niya po bumili po sa akin ng gatas pero hindi ko po agad na ibigay. Oy, Jeng, ang tagal ko na nagbayad sa'yo. Ano ba nasa na yung gatas? Hindi ka naawa sa kalagayan ko, alam mong hirap na ako maglakad. Ganyan pa ginawa mo sa akin. Kaya tuloy nasaktan ka ni Rap Rap. Bigla na lang po niya akong sinipa at sinakal. Pero kaya nga po, pinabarangay ko po siya kasi po, kahit may kasalanan po ako, dapat hindi po siya nananakit, lalo na't katulad ko pong babae at dala-dala ko pa po yung anak ko. Walang iya ka talaga, Jeng eh, no? Pumili nanay ko sa'yo ng gatas hindi mo naman binigay. Alam mo lang nga hindi makalakad yung nanay ko. Hindi mo masisi kung bakit kita nasaktan. O ikaw, Rap Rap, ang kapal ng mukha mo. Dapat kahit may kasalanan ako sa nanay mo, dapat hindi mo ko sinaktan. Kahit kailan talaga, ang lakas mo pumangasar pag dadaan ka rito. Akala mo nakakalimutan ko na yung ginawa mo. Pananakit po ni Rap Rap sa kanya, di po tama yun kasi pwede naman po pag-usapan ng maayos yun. Yung mga ganung bagay. Okay, at eto na ang nanapak at nasapak, Jen at Rap Rap, harapan na!
Okay. O, simulan na natin ha. Punot dulo ng problemang ito. Jeng, anong problema? Kasi po yung nanay po niya sa akin, bumili po ng gatas. Tapos ngayon po, hindi ko po agad naibalik kasi nagkasakit po ako nung time na yon. Tapos nung nagpunta na po ako sa kanila, binigay ko po yung sa nanay niya na po yung pera, hindi na po gatas. Bigla po niya akong sinabihan na Hindi ka sisipain daw po nagkasakit? niya ako. Oy, nagkasakit ako. Paano mo nalaman hindi? Kung Hindi ka nagkasakit. sinungaling. Ang sabi mo, ganito, sabi mo ay teka lang po, te, yung gatas kunin ko muna kasi may order din ng kapitbahay O niyo. kaya Papakita nga, ko lang hindi ako sample. napunta, hindi ko po naibalik agad kasi nga po, Eh kung nagkasakit ka, di sana natuluyan ka na sana. O, teka muna, sandali lang ha. Teka muna, rap-rap siya muna. Anong relasyon ninyong dalawa? Wala po, nagtitinda po kasi dun sa lugar po nila. Okay. Tapos yung time ko nga po na po yun, inano ko po sa nanay niya gatas, tapos hiniram ko po ulit. Kasi po may titingin. Tapos bigla po ako nagkasakit nung time na yun, hindi ko po naibigay. Nung pumunta po ako sa kanila, binigay ko na po sa nanay niya yung pera, hindi na po gatas. Magkano yung pera? 250 po. Tamang-tama sa presyo Opo, ng opo, gatas. O tinanggap naman ng nanay. Opo, tapos hindi naman po niya alam na naibigay ko na po sa nanay niya. Hindi po totoo yun. Oy, Inabot ng marami akong 3 linggo. testigo na binayaran ko na yung nanay mo. Marami akong testigo. Tapos bigla po niya akong sinipa. Inabot ng 3 linggo. Sabi niya pong gano'n sa Sira akin. ulo ba ako para sa Kasama sakit ko po yung anak baong ko. na ibigay mo nung araw na yun? May sakit ka? Ikaw na nga nagsabi, di ba? Sabi mo na alimpungatan ako kasi Alimpungatan? nagigising ko lang eh. Teka 3 muna, linggo, inaabot eh. paano umabot sa sapakan? Ano po, yung nga po yung time na yun, binigay ko po sa nanay niya yung pera. Tapos siya po pala, ginising po siya ng nanay niya. O nung Oo, kita kapatid mo, niya. mali ka na naman, kapatid O, ko nung nagising sa niya, akin. kapatid niya po, ginising daw po siya. Na nandun daw po ako. Tapos bigla po niya akong sinipa. Kasama ko pa po yung anak ko nung time na yun. Kasama ko pa po yung anak ko po. Tapos sabi niya, gusto mo sakaling kita. Sinakal pa rin po niya ako. Ha? Sinakal pa po niya ako. Nandun po mismo sa harap ko. Ay, Nagkaroon nga po ng trauma yung anak ko. Iyak po ng iyak eh. ay, hindi pwede nakikita. 7 years old, may isip na yun. Sabi po nung anak ko, mama, lika na. Tapos hanggang sa lumapit pa po siya, sinakal niya pa po ako. Ay, lalo kawawa. pong nano yung anak ko. So, yung gatas, okay na yung nanay. Opo, naibigay ko naman Hindi, po eh. Yung gatas na-scam na. Hindi na po gatas yung binigay ko. Pera na po. Nagbayad na ako eh. Ano iska? Bayad? Binigay ko na sa nanay mo yung pera eh. Teka muna, kasi baka masama ang gising. Sabi mo, pagkagising. Sabi niya, gusto mo sipahin kita? Sabi niya po gano'n. Sabi ko, sige nga, sipahin Bakit mo. ka na doon sa bahay nila? Lagi po ako nagtitinda dun sa lugar po nila, ma'am. Ah, wala ka sa loob ng bahay. Wala po, ma'am. Malapit Wala ka po. lang doon. So, rap, totoo ba na nagawa mong sapakin at sipain si Jeng nang dahil sa gatas? Inamin ko po, nagawa ko po yun. Kahit mali po ako. Teka. Hindi ko magagawa sa kanya yung kung wala siyang ginawang kasalanan sa nanay ko. Hindi naman ako... Eh, pumapatol ka sa babae, bakla ka ba? Mananakit na lang basta-basta Dapat ng hindi ka ng pumapatol sa tao na babae. walang dahilan eh. Wala ka bang asawa at anak? Wala po. Wala pa. Pero pag galit ka talaga, yun ba talaga nangyayari? Nananakit ka? Hindi po, sa kanya lang po. Sa kanya lang? Oo. Totoo Kasi ba? po, kasi po, unang linggo po, sabi niya, okay na, Rap. Di tinanong ko yung mama ko, ma, okay na raw, sabi niya. Wala pa. Hindi kasi Uloko sa inyo yata tayo ni sinasabi ng Jeng nanay Jeng, mo, ah. ano. Sumunod na pangalawang linggo, Hindi kasi sa inyo nakasalubong ko siya. sinasabi ng nanay Jeng, mo na ano, bayad Jeng? na kasi Okay na. hinihingi yung pera Eh, okay ng na, nanay nandun na. Eh, di ibig sabihin, niloloko mo kami. Hindi niloloko. Ay, sabihin kasi ng mama mo na binigay ko na kasi nga hinihingi yung pera niya. So, ano yun? Bakit yung nanay sinasabi hindi pa daw? Kasi nga po, sabi po nung nanay, wag mo sabihin kila Rap Rap kasi nga, pagka may pera po siya, nalalaman ni Rap Rap, hinihingi po nila kahit pang Ba't naman ako manghihingi ng pangyosi sa nanay ko? May trabaho Eh, rin mama ako. mo nagsasabi, bakit hindi mo tanongin ang nanay mo? So, Nasuspindi nga po ako dahil nalaman ng mga kasamahan ko na nalakit daw ang babae. bilib naman ako. Di ba, Attorney Lorna, bilib din naman ako sa kumpanya niya. Nasuspindi siya nung malaman na nananakit siya ng babae. Oo. Hindi ba? Dapat lang. Dapat lang, pero Dapat lang. mukhang hindi credible yung storya na yan. Ano? Kasi Oo. hindi naman ata nag-complain ito sa company. No?
Hindi, pero bakit ka nasuspindi? Pagka ano ko po sa kanya, pag tapos ko siyang tadyakan tapos sakalin, di nagpaalam ako sa mama ko, ma, alis na ako, punta akong grahe. Oh. Tumawag sa akin yung nanay ko. Tapos yung cellphone ko, pag sagot ko naka-loudspeak, pinapupunta ka sa barangay, pinablato ka Dinarangay ko po Jeng-Jeng. kasi siya eh. Sabi sa akin. Dinarangay ko po siya eh. Kasi nga po, dahil kadahilanan yung anak ko po. Kasi po, sa anak ko po. kasi po, kaya daw po pinablatter kasi yung anak niya na trauma. Eh di Talaga paano naman. kung halimbawa wala yung anak mo ron, hindi ka magpapabarangay. Ano, bakit hindi ako papabarangay? Nanakita ng babae, bakit di kita mababarangay? Ano bang pumasok sa isip mo at bigla ka na lang nanadyak? Nagigising ko lang po nun eh. Oo. Nagigising ko lang po nun. Ngayon, nung sabi sa akin ng kapatid ko, Rap, andyan si Jeng-Jeng. Sabi ko, Jeng-Jeng, hoy, ano yun, ay, nagalit. Nagalit din ako. Hindi kita minumura. Nagmura siya. Maling ka, hindi kita minumura. Hindi totoo? Hindi po. Bigla ka lang nagsalitang, o Jeng, ano, gusto mo sipain kita? Sabi ko, sige nga, Alam mo, sipain mo. Bigla mo ako sinipa. Nakakaba lang ng ilong yung pagsisinungaling. Pahaba na ilong mo kanina Ora pa. pa, kasi nungaling. Marami ako testigo. Sino ba talaga nagsasabi ng totoo sa Sinungaling kanila? Kasi iba yung sinasabi niya, iba yung sinasabi nito. Pero sa kahit na anong pagkakataon, hindi ka dapat mananakit. Opo. Kasi pwede ka talagang pakulong. Opo. Tsaka aminado naman po ako, mami, naman din po yung nagawa ko yun. Aminado naman po ako. Pero hindi pa rin po siya dapat na manakit sa babae. O, inamin Lalo ko yun. nagkasama ko pa po yung anak ko. Inaamin ko rin yung Naamin ko naman talaga kasalanan ko, pero wala kang karapatan na saktan ako. Wala kang karapatan. Wala ka rin karapatan lukuhin yung nanay ko. Para sabihin ko sa'yo. Wala ka rin karapatan lukuhin yung nanay ko. Wala Para kang sabihin ko sa'yo. karapatan. Sabihin ko O rin kaya sa'yo. nga, di ba, inaamin ko nga, di ba, nagkamali ako. O, inaamin ko rin, nagkamali ako. Manakit. Inaamin ko rin na nasaktan kita. Inaamin ko din na nasaktan kita. Kasi biro ninyo, sa halagang 250 pesos na inabot kasi ng 3 linggo, eto ang kinahinatnan nila, oh. Pinagawain po nung namin ng tatay ko yun tsaka nanay ko kasi nung nakasalubong namin siya ng pangatlong beses ng pangatlong linggo, galing kami sa trabaho nun eh. Tangali, sabi niya sa amin, oh, okay na, nakayati pa uli na. Sabi ng tatay ko yun, may ulam tayo pambili. Pagdating doon, wala. Hindi nag-aaway yung na... Nag-aaway yung nanay ko. Kailangan makausap yung nanay kasi sabi ng nanay, ayaw daw niya sabihin sa'yo. Ayaw sabihin? Kasi nga po, hinihingi nga po nila yung pera ng mama niya. Okay. Gusto lamang daw niyang umawat, pero pati siya nasa pak. Ha? Meron pang isa. Alex, humarap ka na. Aawat lang ako! Pati ko, sasabakin mo. Tatlo mo na nga ito. Yayak niya na eh. Tatay Alex, nakamukha ni General Biason. Magandang araw po. Huwag niyo nga siyang awayin. Kung ako pambansang panot siya, panot siya. Huwag niyo siyang awayin. Relax ka lang. Mapulilang mo ako. Relax, Okay. relax. Okay, Sir Alex, ano po ang inyong kaugnayan kay Jeng? Kasi sa kanya rin ako bumibili ng gatas eh. Okay. Tsaka ng mga shampoo, pabango, sa kanya rin eh. Okay. Ano naman ang version po ninyo? Paano kayo muntik masapak? Eh paano po inaawat ko silang dalawa? Eh, sa isipahin ito, kasusuntukin. Pati ako muntik ng samaan na suntok. Aawat lang po ako. Maawat lang po ako noon. Talagang tatamahan ka kasi gumitna ka ng ano eh. Malay ko ba kung kakampi ka? Ikaw naman, rap-rap, may Iyak po yung anak ko eh. paggalang na lang din sa may edad na. Tay Alex, ilang taon na po ba kayo? Po. Ilang taon na po kayo? 53. Ano bang pagkakakilala nyo kay Rap Rap? Mainitin po ba talaga ulo niya? Pagka bagong gising talaga yan, gano'n naninigaw. Minsan naninigaw dun sa looban yan. May ganun talaga. Minsan naninigaw yan pagka bagong Tanong natin kay Doc Camille kung may anger issue ba? Hindi, meron ba talagang ganun? Yung paggising mo, masama ang gising. Minsan masama ang tingin. Ha? O masama ang tingin sa'yo, biglang masama ang tingin. Siyempre, maano ka. Ano yun yung kasabihan, biruin mo na ang lasing. Wag lang ang bagong gising. Parang naano siya Masama na, ang tingin minsan sa'yo yan. nabibigla. Ganun pagka nagigising. Pagka tignan mo siya ng masama, magagalit sa'yo yan. Ganon. Oo. Hayaan mo, sa susunod, pag titignan kita yung cute naman na tingin. Cute! Comedian ka, Rap. Ang baka naman. Ano naman ang pagkakakilala mo, Alex, kay Jeng? Maayos naman siya Maayos naman siya tao. Benta naman siya ng ano, nababayaran ko naman siya agad. Minsan naman, pagka may kulang ako, sige, saka na lang daw, sabi niya. May ganun ka naman. Ayun. Ito naman po,
Timpladong-timplado na raw niya ang panloloko ni Jeng. Kaya dapat raw itong magtanda. Ito naman, ang resback ng kakampi ni Rap Rap. Lance, humarap ka na. Parang nakita ko na kung ano yung trauma. Kayo naman, anuhin nyo na si Ay, Tatay matanda na Alex. ako. Kulang na nga ang ngipin. Matanda na ako, ginaganyan pa ako. Wala kang galang. Tumigil kayo! Wow, lang ako. Itigil nyo yan! Bakit ba galit na galit kayo sa mundo? Bakit ang dami niyong galit sa katawan ng babata niyo pa? Hindi ko naman po bakit ano ko, atraso ko sa'yo. Kahit kailan di kita niloloko. Okay, Ano mo sa akin? Taga sa amin, pinagbenta mo ng mga pulbo ah. Teka muna, Lance. Hindi ka namin Baliw ka maintindihan. ba? Bakit galit na galit ka kay Jeng? Hindi ka nga bumibili sa akin kahit kailan eh. Magsasabi mo. Ano ka? Eh, bakit wala. Hindi nga kita kilala. Kailangan mo na, tapos di mo pa binigay mga pulbo. Hindi ka nga bumibili sa akin oh. Ano ulit, binayaran na tapos hindi binibigay ang produkto? Opo. Sasabihin niya, Oy, naku. papakita lang sa kapitbahay, gagawin Sa sample. kapitbahay po wala Sasabi na. mo. Binabalik ka naman kayo, babayaran kayo. Kayo nga, pag nangingi kayo sa akin pang Yossi, pag dumadaan kayo sa akin, papalamukhaan nyo. Sa laki naman. Sa laki naman. Kaya pa nangingi na pang yun, nakikita ko eh. Ayos ah. Sa laki ng katawan, pumapatol sa babae, pumapatol sa matanda. May mga nanay naman siguro kayo, di ba? Sa laki kong to, mangingi ako pang yosi sa'yo. Kaya nga, sa laki mong yan, pumapatol ka sa maliit na babae. Tapos pagbabantaan mo pa ako. Hindi ko kayo pinagbawal mo kumain sa looban. Kungaling ka, di ba totoo yan? Oy, nag-ayos kami sa barangay. Hindi totoo, wala Kaya nga kami sa binater kayo barangay. dito eh. Natural lang akong natin siya kasi nasaktan ko siya eh. Pero, Lance, nireklamo din ba sa barangay si Ate Jen ng mga Hindi po. naloko sa Wala po. produkto? Wala Meron ba po. kayong pruwebang gano'n? Wala po. Wala. Meron. Sabi meron. Asan ang pruweba mo? Di ko na mahanap, di ko makakita Hindi ko yung ano eh. mahanap. Yung Alex ng loko Hindi ko doon. makita Hindi ko yung- nga Wala kilala niloko yun. eh. Wala akong niloko, oy. Pero yung kapitbahay namin, wala pinagbenta kang mo. niloko? Kapit ba? Uy, sinungaling ka. Labas mo yung pruweba mo. Alam mo, wala kang niloko. Ilabas mo. Wala kang niloko. Wala kang niloko. Aminado ako sa nanay ni Rap Rap, pero sa mga ano mo wala, uy. Ipagpatuloy mo yung mga ganyan Doon sa sinasabi amin, mo. duwa ka sa Magawa amin. ka ng kwento. Magawa ka ng kwento. Oo, Tapos sige. magawa pa ito. okay. Alam mo, marami tayong matututunan dito. Lahat tayo nagkulang. Opo. Tama? Opo. Lahat tayo nagkulang. Yung iba naman nagmalabis. Oh, ito naman pagmamalabis. Dito nagkulang. Eto nagmalabis. Pwet po kasi kami lagi sa Puyat. Pwet po. Pwet po. Alam nyo, ang tulog ay Sorry. napaka-importante. Mamaya pag-usapan natin ang tulog, ha? Napaka-importante ng tulog. Kaya kayo ganyan, siguro kulang kayo sa tulog. Opo. Napaka-importante ng pahinga. Okay. At hindi lang sila kulang sa tulog, Ate Coring. Si Ate Tuesday kulang, hindi na nagsasalita. Tutulala ako kasi actually ako yung taga-tagay nila kagabi. Tapos ayaw nilang umamin. Ako aamin para sa atin natin. Dito na lang ako, puti. Charos. Dr. Love, bakit grabe ang galit natin kapag babae ang nasasaktan kumpara sa lalaki? Eh kasi yung babae, alam mo namang hindi makakaganti sa iyo eh. Kasi mas mahina siya. So, sa mga lalaking ganon, hindi nila ginagamit yung pag-iisip nila. Bully sila. Kasi sa ating kulturang Pilipino, ang mga babae iginagalang. Kasi mahina ang babae physically, mas mahina ang babae sa atin. Ang babae inilalagay sa pedestal. Ganon. Lalo kung may asawa ka, may girlfriend ka, may shota ka, ilalagay mo sa pedestal, hindi mo pwedeng saktan. But the irony of it, sobra na ang violence sa ating bansa. Simulan mo sa mga politiko, sa mga kontraktor, pati ba naman tayo, magtatanim pa rin ng galit sa puso at sa isip natin. Grabe na yon. Wag na. Maraming dahilan para magkasundo kayo. Wag niyong tingnan yung negatibo. No? May pagkukulang ang bawat isa sa inyo. Pero ang nakikita natin dito, ang impression natin dito, Rap, ang ating impression dito kayong dalawa bully sa community. Huwag niyong ikatwiran sa akin na kulang kayo sa tulog. No? Hindi namin problema yon. Ang problema, hindi kayo dapat manakit ng kapwa, babae o lalaki. Ipinagbabawal yon. So pag-isipan niyo, dapat kasi may remorse.
Natidinig natin dito kanina, kasalanan ko. Pero walang remorse. Wala kami nakikitang remorse sa inyo. Alam mo yung remorse? Pagtitika, yung pagsisisi, humility, kababaang loob. Nagmamataasan pa rin kayo eh. So hindi babagay sa isang civilized society, sa isang lipunan yan. Kailangan magkaunawaan kayo at kayo rin nakatira sa isang maliit na lugar, no? So, ayusin nyo lang. Salamat po. 12 minutes after 9 sa pangalawang bahagi ng ating programa. Ang inyong nadinig, ang awitin ng Carpenters, Can't Smile Without You. Sa bahaging ito, ating puntunghayan ang reaksyon ng ating mga doctor lovers sa ating napanood po na episode ngayon. Nakakainit ng ulo, no? Si Maria Carmina, sabi niya, magbiro ka sa lasing, wag lang sa bagong gising. Totoong totoo. Kaya wag kayong pang-asar, ha? Actually, kasabihan lang po yan. Wag ho nating sakyan yun. Kasabihan lang po yan na magbiro ka sa lasing, magbiro ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising. It doesn't matter kung bagong gising ka o lasing ka. Ang mahalaga, hindi ka dapat nananakit. Dapat yun ang malaman mo. Dahil pag nanakit ka, may kaso ka. Yun. Wala dyan wala dyan yung bagong gising ho ako eh. Hindi tatayo sa court yan. Yung ganyang katwiran. Bagong gising ho ako eh. Ginising niya ako nang wala sa lugar eh. Di ba? Hindi ho tatayo sa court yun. Kasabihan lang po yun. Ang mahalaga, alam mo na hindi ka dapat manakit ng tao. Banjo Andres, kung hindi scammer si Ate Tindera, dapat na ibalik niya kaagad ang gatas. Pinatagal pa niya kasi eh. Yun ang problema. No? Yun ang problema kay ate. Yung pera, kinuha niya, pero hindi na-deliver kaagad yung produkto. Tumagal parang 3 weeks. Di ba? Tumagal parang 3 weeks. Kung ako naman yung nagbayad, maiinis talaga ako. Kasi obviously, ginamit mo lang yung pera ko. Di ba? Ibinalik mo nga, pero after 3 weeks. Asan ang produkto? Hindi iyan ang usapan natin. Ang usapan natin, kukunin mo ang pera ko, ibibigay mo sa akin ang produkto, yung binili ko. So, mali din siya doon, di ba? Lori Feria Flores, grabe kayo mga kuya. Pati babae, pinapatulan nyo. Pagkapwa ba ninyo lalaki, ganyan din ba ang trato nyo? Hindi ba? Kasi papatulan din kayo, matapang lang kayo sa hindi papatol sa inyo. Grabe kayo mga kuya. Kaya nga, di ba? Obvious. At saka wala siyang remorse. Wala siyang remorse. Oo nga, nagkamali ako, sinuntok kita, inupakan kita. Nagkamali ako, inaamin ko naman eh. Asan ang remorse? Di ba? Ay, nako, mga kapatid. Eunice, Pepito, pasaway talaga. Sabi ni Eunice, sabi niya, nang dahil sa gatas, lumaki ang trouble. Ang kulit talaga ng mga tao. Nauungkat lahat ng mga problema. Kulang yata itong mga ito sa tulog eh. Hindi kulang daw sa tulog. Ngayon, kung kulang sa tulog, masama pag ginising ka. Problema ko ba yun? Kung kulang ka sa tulog, problema mo yun. Gumawa ka ng paraan para makatulog ka na mahaba at makapahinga ka. Di ba? Huwag niyong gawing katwiran yung kasabihan na yan. Leo Villasor, bagong pangalan to ha? Sabi niya, palusot lang yan. Magbiro na sa lasing, wag lang sa bagong gising. Nasa iyo lang yun. Hindi na tamang rason, ugali talaga yan. Napakaliit na bagay. Tapos pinag-aawayan pa. Tapos itong si Rap-Rap, ang init ng ulo. Kasi nga bully. Di ba? Bully, akala niya kaya nila lahat. Si J.M. Australia, sabi niya, pwede po ba kasuhan yan, lalo na at physical trauma yan sa bata? Pwede po. Oo, ibinaranggay na nga eh. Binarangay na. Siguro nagkasundo na sila sa barangay. Normally, pag dinala niyo yung kaso sa barangay, pagkakasunduin kayo para hindi na umangat pa ang kaso at madagdag pa doon sa court na umaabot ng dekada bago madesisyonan ng hukuman. But only in the Philippines. Only in the Philippines. Bago madesisyonan, patay na yung ikinulong. Di ba? Yung suspect pa lang ha? Kasi hindi pa proven ng court na guilty.
ikukulong yan, i-detain, ikukulong habang hindi na didesisyon ng kaso. Bago dumating ang desisyon ng kaso, it will take decades, mga 20 taon, 10 taon. Maputi na buhok nung ikinulong, pagkatapos sasabihin, not guilty. Paano yun? Not guilty, 10 taon yung kinulong yung tao, di ba? Yan ang sistema natin. Justice system in the Philippines. Joy Dizon, hindi biro ang ₱100 para sa gatas. Pinagpapaguran din yan. At inaasahan nila ang gatas, kaya ganun lang ang galit ni Kuya. Kahit anong galit, Joy, ang katwiran, hindi po pwedeng manakit ng tao. Di ba? Kahit nasa tama ka, hindi katwiran na manakit. Babae o hindi. Fe Gil Fernandez, mukhang adik si Rap Rap. Ewan ko, hindi ko natabihan, hindi ko naamoy. Pero parang sa kilos niya, no? Para lang. Alas 9:17 ng gabi ang tumpak na oras. Narito po mga nag-text sa atin ngayon, ho? Sa ating Dr. Love Facebook page. Magandang gabi kay Yek Lopena ng San Pedro, Laguna. Si Chato Sakluti ng Novaliches, Quezon City. Juro Lopez ng Tagaytay, Cavite. Magandang gabi ho sa inyo. Juro Lopez, kumusta po sa Tagaytay? Malamig ba dyan? Francis Anthony Gador ng Antipolo City. Angelita Banatao ng Pateros. Salamat po sa sagot kagabi. Love Lang. Hi po and tuned in po right now. Julieta Sugitan ng Macau. Ambo Estrella watching from Parañaque. Ralph Richie Juan, a blessed feast of St. Jude Thaddeus, patron of impossible and hopeless cases. Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Magandang gabi, kaibigan. Vincent Garcia ng Gloucestershire, UK. Belen Vertudazo ng Parañaque. Abraham Husi na nakatutok sa ating programa ngayon. Barangay Katwiran 1, Baco Oriental, Mindoro. Vicky and Cabo, magandang gabi ho. Gina Paloway. Evelyn Fortunado ng Real Quezon. Lori Feria Flores ng Pasay. Si Jobert Dacera ng Tripoli ng Barangay Imelda, Baybay City sa Leyte. Marami na po bang Christmas tree dyan sa Manila na nadadaanan mo po? Wala pa po mga natural, honest to goodness Christmas tree. Wala pa ako nakikita. Masyadong maaga pa kasi. Fe Gil Fernandez, magandang gabi. Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Catalina Santiago Tolosa. Oscar Padilla ng Hagonoy, Taguig City. Buhat po dyan sa Taguig Science High School. Binabati natin si Benito Layosa. Celinia Furaque ng Santa Rosa, Laguna. Lilian Panligan Buen ng Parañaque. Crystalline Mansur. Riza Templadong Parang Kape ng San Pedro, Laguna. Roseanne Pitogo Embod. Shout out. Nakakapanood na ako ng Dr. Love. Magandang gabi po. Thank you, Roseanne. Salamat sa iyo. Maria Rosa Realista ng Cagayan de Oro City at si Nicole Sueño. Maraming salamat. Batiin din natin. Nakikinig po ngayong gabi ang ating pamangkin na si Hoho Esteban. Sabi niya, muntik na masapak si Tita Kuring. Mabuti mabilis si Ryle. Oo nga. Actually, medyo takot na rin si Kuring. Oo. Takot na rin siya pagka medyo violent ang mga guests namin. Well, thanks a lot. Kumusta kay Mama Emma? And alalay ka lang, Mama Emma. Ano ba music natin pwedeng ipatugtog para kay Mama Emma? Siguro yung song na song ni Doris Day maya-maya. Ang ating oras, alas 9:21 ng gabi. Alas 9:35, palapit na po ng palapit ang Kapaskuhan. Ang inyong nadinig buhat sa Ray Conniff Singers. Ang awiting Let It Snow, Let It Snow. It's a medley, actually. Sa bahaging ito ng ating palatuntunan, ating puntunghayan ng liham kasaysayan, padala ni Andrew ng Camarines Norte.
Dear Dr. Love, good evening po sa inyo and to all your avid listeners on radio and social media. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Andrew. Ako po'y 31 anyos, single, mula po sa Camarines Norte. Mula nang nakahanap po ako ng trabaho sa Manila when I was 27 years old, tumutok na po ako ng todo-todo dahil sa pangarap ko at para sa aking pamilya. Sa katunayan, kahit mga holidays at weekends, nagtatrabaho po ako para lang makamit ko ang mga hangarin ko sa buhay. Mula nang nagtatrabaho ako sa Manila, lagi akong sinasabihan ni Papa na umuwi naman sa amin para makapagbanding ako sa kanila. Isa pa, miss na raw niya ako. Pero dahil subsub ako sa trabaho, ipinagpaliban ko ang pagbabakasyon sa amin. Lagi kong idinadahilan ang aking trabaho. Hanggang sa na-stroke si Papa at isinugod sa ospital. Hindi po kaagad ako nakapunta pero nagpadala naman ako ng pera pampa-ospital. Habang nakaratay sa ospital sa hospital bed, pautal-utal daw akong hinahanap ni Papa. 3 days siyang na-confine. Nakarating na ako sa hospital pero comatose na po siya. Hindi ko po alam kung paano kausapin si Papa o maririnig pa ba niya ako. Hindi ko alam kung magigising pa kaya siya at makikita na niya ang kanyang bunso. Pero hindi na po dumilat si Papa, Dr. Love. Hanggang sa nalagutan na po siya ng hininga at tuluyan na siyang namaalam. Huli na po ang lahat at hindi ko na po maibabalik ang mga sandali. Lubos po ako nagsisisi, Dr. Love. Hindi ko po naisip na habang tumatanda at abala ang anak sa trabaho, tumatanda rin pala mga magulang at nabibilang ang kanilang mga sandali sa mundo. Wala na akong pagkakataong makabawi pa kay Papa dahil wala na siya. At ang tangi ko lang magagawa ay dalawin ang kanyang puntod at gunitain ang mga laalang buhay pa siya at kapiling pa namin. Sana'y makapag-iwan ng inspirasyon ang aking liham kasaysayan na ito. Sumasa inyo, Andrew ng Camarines Norte. Balikan po natin ang kasaysayan ni Andrew ng Camarines Norte. Isang kasaysayan na mag-iiwan sa atin ng inspirasyon at pagpapahalaga sa ating mga magulang habang sila'y kasama pa natin. Marami po kasi ang, at isa rin ako sa mga guilty sa ganitong sitwasyon that I took it very lightly when my parents were alive. Parang, feeling natin nandyan sila palagi. Nalilimutan natin na sa bawat araw, sa bawat sandali, humihina ang kanilang katawan. Hindi ko na-realize yan hanggang hindi ako umabot sa edad na ito na nararamdaman natin ang unti-unting panghihina ng ating katawan sa pang-araw-araw na takbo ng buhay. Wala na yung dating lakas. Hindi ka na independent kagaya ng dati. Kailangan mo nang sumandal sa ibang tao. When I say ibang tao, kailangan mo nang sumandal sa iyong mga anak, sa iyong mga apo, para makatayo, para makalakad, para makarating sa isang lugar na pupuntahan. Wala na ang dating lakas mo na nagagawa mong maging independent at pumunta sa mga lugar na gusto mong puntahan. Ito ang lumilipas at nakalalampas sa ating kaisipan na ang ating mga magulang very soon ay mawawala sa ating buhay. Sa kasaysayan ng ating letter sender kay Andrew, siya ang bunsong anak. At sinabi sa kanya ng kanyang ama na kung maaari, huwag masyadong subsub ang ulo sa paghahanap buhay.
O nga na gusto mong marating ang iyong mga pangarap at magkaroon ng katuparan ng mga pangarap mo. Pero alalahanin mo na may mga mahal ka pa rin sa buhay, may pamilya ka pa rin na naghihintay ng panahon mo. Kaya mas madalas ay inaaniyahan si Andrew ng kanyang ama na, find time to come home para magbanding naman tayo. Ito ay isang panawagan na ng magulang sa kanyang mga anak. And si Andrew, he took it very lightly until na-stroke ang kanyang ama at na-comatose. At nang siya'y umuwi para magbanding, hindi na sila pwedeng magbanding dahil wala na sa wisyo ang kanyang ama until he passed away. Kaya nga sa mga anak na nakikinig ngayon, maaaring sa inyong paningin ay nandyan lang ang mga magulang nyo at hindi pa yan mawawala kasi malakas pa sila. Yung iba naman ay may karamdaman na at alam nating umaasa na sa atin. Ito ang mga panahon para iparamdam natin sa ating mga magulang ang ating compassion, ang ating pagmamahal. Ito ang mga panahon na nalalabi para sa atin, para ipadama natin sa kanila ang kahalagahan nila sa ating buhay. Kung paanong tayo ay pinalaki, inalagaan, pinag-aral at ginawang mabuting tao. At ngayon sa panahong ito ng kanilang kahinaan, naririyan kayo para kalingain ang inyong mga magulang. Nalalapit na po ang Undas All Saints Day on November 1. Marami sa atin ang magtutungo sa mga sementeryo para ipanalangin ang ating mga magulang na pumanaw na. Pero naaalala lang ba natin sila sa panahon ng November 1, All Saints Day, Undas? Naaalala lang ba natin silang ipanalangin at pasalamatan nun lamang? Ano ang mga laalang bumabalik sa inyong isipan sa mga panahong ito? Nakita niyo ba ang kahalagahan ng inyong mga magulang? Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.